Hi everyone, what's up? Kamusta po kayo? This is Kamiyasim Style and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, ayan, pasasalamat lamang po sa taong 2024. Ayan, sa mga ups and down and mga lesson or challenges na ginawa tayong matibay ng pagkakataon at panahon. Ayan, parang documentary or journey ko ng 2024. Ayan, kwentuhan tayo. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi ako nakakapag-upload na ng tutorial, ayan, ngayon po masasagot ko na kasi talagang marami po sa inyo ang nagpi-PM na sa akin sa mga comment section ko. May nagtatanong kung bakit daw hindi na ako nakakagawa ng tutorial. Yes po, hindi na talaga, matagal na. And minsan nakakagawa din naman pero pahirapan talaga. Bagamat ang 2024 ko ay naging madugo at talagang higpitang labanan. Pero ito ko, tagumpay ang 2024. 'Di ba? Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, talagang naging madugo po at higpitang labanan ang aking itong taong na to. Actually 2023 nag-start na yung journey ko about my health issue or health problem. Ayan. Ayan, ngayon po sasabihin ko sa inyong lahat kung bakit, kung ano yung naging journey ko this year. Ayan, hindi ako papayag na matapos ang taong ito na hindi ko magagawa ng video or documentary ng aking life ng aking 2024 journey. Kasi nga po talagang higpitang labanan, sabi ko nga. Thank you 2024 sa mga ups and down sa mga challenges that makes me stronger. Talaga naman, naging stronger tayo. Nakilala ko, kung akala ko noon is matapang ako, matibay, pero nung eto nga, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng dadanasin ko ang sakit na talagang masasabi ko na nagbigay sa akin ng katatagan ng loob, tapang. Etong taong to talaga is dito kong masasabi na eto yung totoong buhay. Kasi nga gawa ng lahat ng emotion, naramdaman ko, nailabas ko. Ayan, lahat ng happiness, may sad, meron yung na-stress ako, na-depress ako, pati anxiety, andyan na din lahat. Yung hindi na talaga, iyak lang, kung hindi hagulgul talaga, tsaka tiklop luhod talaga yung mga nangyari para lang sa pagmamakaawa ba na makaligtas ako. Sa akin kasi, ang talagang problema ko this year is about my health. Kasi nga po, nagkaroon po ako ng mga karamdaman na hindi na maipaliwanag. Nung una, sabi ko, dala na lang ng katandaan. Ayan. Kasi nga 40s na tayo. Akala ko is early menopausal na, kaya ganito yung mga nararamdaman ko. Pero hindi pala. Ayan. Eventually, patapos na. Tapos na. Okay na ako kahit papano. Pero start from 2023, ayan, naging kalbaryo. Kasi hindi ko matanggap talaga na nagkaroon ako ng sakit na ganun kabigat. Ayan. 2023 po kasi na-diagnose ako na kidney failure po. Kidney failure. So, ngayon po, nag-iisa na lang ang aking kidney. Right kidney na lamang po ang natitira. So, dumaan po ako sa proseso ng parang kinatay, gano'n. Removal left kidney po ako. And then, surgery din po ako ng minor. Bali, 2 surgery po. This year, ang naging journey ko. Yung una,
na surgery ako. Yun nga, removal left kidney. June 5 yon. Tapos September, remove naman ng aking mga polyps sa aking uterus. At saka isinagawa na rin yung diagnostic hysteroscopy. Ayan. Kasi marami talagang nagsilabasang tinik sa aking katawan. Ayan. As in, talagang pinahirapan ako ng taong ito, pero okay lang. Buhay pa naman sa awa ng Diyos. Yun nga, na-diagnose ako 2023 ng kidney failure, at talaga naman na that time is madalang ako magkwento kasi nga hindi ko matanggap na nagkaroon ako ng sakit na yon, kasi sabi ko naman naalagaan ko naman yung sarili ko, pero dahil nga OFW tayo, mas inuunan natin yung trabaho natin kaysa sarili natin na nandyan na napapabayaan na natin, hindi na natin nabibigyan ng pansin yung kulang sa kain, kulang sa tulog, ganyan, sobrang pagod. Isa rin yun na nag-create sa akin na kung bakit ako dumating sa point ng buhay ko na yon. And ang sabi din ng doktor, dahil nga sa kulang ako sa tubig, and then tinanong ako noon ng doktor kung ano daw ba yung madalas kong kainin. Sabi ko naman is, ayun, chips nga at saka chocolate. Mahilig talaga ako sa maaalat. And then, sa soft drinks, hindi naman ako gaano. Pero, last 5 years, ganyan, 6 years, matakaw ako sa alak. As in, talagang matakaw. Ayan. Kaya, wag na wag ninyong abusuhin ng inyong mga sarili, kasi kapag siningil ka na ng katawan mo, wala ka nang magagawa. Awa na lang talaga at pagmamahal ng Diyos kung makakaligtas ka pa. Katulad ko, hindi naging biro sa akin kasi nagkasabay sila habang sumasakit ang aking, umaatake ang kidney ko. May problema pa rin ako sa uterus ko, at yun nga, prolonged menstruation naman, kaya nasabi ko na madugo itong taon na to, kasi prolonged menstruation ako at saka malakas yung point na diaper na yung ginagamit ko. Ayan, kakahiya sa mga, baka may kumakain dyan, sorry naman. Ayun, naging nakaka-stress talaga kapag, ayan, sa mga kababaihan, alam naman po ninyo yan, na kapag dinadatnan tayo is talagang nakaka-stress, di ba? Lalo na sa akin is talagang every 2 hours, puno na naman yung pad ko, kailangan ko na namang magpalit. Kahit nasa kalagitnaan ako ng trabaho ko, kailangan kong ihinto kasi puno na naman, magpapalit na naman ako, ganyan. Dumating pa sa point na kada oras na, ganun na. So, nung kada oras na nararamdaman ko na ganun, diaper na ginagamit ko, nakakairita. Alam naman po niyo yun, yung feeling na ganun. So, talagang naging magulo ang aking 2024, pero, ayun nga, sabi ko nga sa inyo is, hindi yun naging ganun lang. Ganun man kahirap, pero, yung victory naramdaman ko din kasi buhay pa ako hanggang ngayon, di ba? At yun nga, mas nakilala ko yung sarili ko na kaya ko pala na maging matapang pa kaysa sa inaakala ko. Kasi nung time na na-diagnose ako ng ganon, syempre dumaan din ako sa depression, stress. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, naghalo-halo na anxiety, depressed, stress, andyan na lahat, hindi ko na alam. Dumating pa sa point na ng buhay ko na ayoko nang magkwento. Kahit sa pamilya ko, ayoko nang sabihin na ganito yung sakit ko, ganito na kagrabe. Kasi natatakot din ako na baka mas mauna pa sila sa akin kasi nga sa nervyos nila, sa takot or awa na nila sa akin kasi nga nag-iisa ako dito. Alam mo yung feeling na, alam nyo ba yung feeling na nasa hospital ka, nag-iisa ka, na wala kang
wala man lang dadamay sa'yo. Yun, ganun yung feeling na talagang may stress na yung hinaharap, iniisip mo. Pero yun nga, sabi ko, mula nung isinuko ko sa Panginoon naman, yung lahat. Kasi hindi ko na alam kung makakaligtas pa ba ako or hindi na. Kasi nga, nung mga panahon na yon 2023, tapos start ng 2024 is ramdam na ramdam ko na talaga yung kidney ko na yun nga, hindi naman kasi ganun kadali na makakuha ng appointment for operation. Kaya October 2023 nung na-diagnose ako na may kidney failure na ako, and then nabigyan ako ng appointment ko for operation is June pa. So October, November, December, January, February, March, April, May, June. 8 months po akong nag-suffer ng sakit. Ayan, sa mga nagtatanong kung anong nararamdaman ko nung mga panahon na kidney failure ako. Ayan, napakasakit po ng aking tagiliran. And then, nangihina ako, hapong-hapo. Yung tipong lakad lang ng konti, hapong-hapo na ako. Tapos, sa mga pagkain, pag nakakakain ako ng medyo ayaw na ng tiyan ko kasi sumasalubong na siya. Talagang lalabas at lalabas yon. Ganun kahirap sa akin. Kaya, nung mga panahon na yon, na-diet din ako kasi nga takot ako na kumain. Tapos maya-maya mo ng konti ilalabas ko rin. Ganun kahirap sa yung mga panahon na yun sa akin. Kaya, hindi ako nakakapagawa ng video kasi mas gusto ko na lang na dito sa bed, higa, kahit hindi ka makatulog. Ganun ba. And then, ayun, nung dumating na yung June 5, na-opera na ako. Eh, tsaka, hindi rin kasi nila ako mabigyan-bigyan ng maagang appointment ko kasi binabase kasi nila dun sa blood test ko, sa mga laboratory ko, kung kaya na ba ng katawan ko. Ganun. Kasi nga po yun, may prolonged menstruation ako, dinudugo ako. So, hindi talaga maging okay yung katawan ko. Kaya hindi nila ako mabigyan nun ng appointment. Kasi nga sabi ko nga sa inyo na yung problema ng uterus ko is talagang iba. At talagang halos salinan na ako ng dugo para lang makasurvive na naman. At na-diagnose din po ako ng anemia gawa nga po noon. At nito, last October, nung na-hospital na naman ako, ayun, na-diagnose ako ng anemia, and then, yun nga, problema ko sa uterus, adenomyosis na siya. Hindi na siya, nung 2023 is polyp lang, so natanggal na yung polyp na yun, natanggal siya nung September 13, diagnosis seroscopy din ako no that time. And then 1 month lang, hospital na naman ako kasi nga, ayun, then na-diagnose ako na may adenomyosis daw ako. So yun po ngayon yung ginagamot ko na naman. So hopefully, sa mga gamot na ibinigay sa akin, maging normal. Ayan, 2025, January, February, March, ayan, meron na naman po akong mga appointment sa doktor, pero okay lang, kasi, gaya nga ng sabi ko, nakamit ko yung victory that time, nung panahon na nakalampas ako sa mga 2 surgery na nasalang ko. Ayan, maikwento ko lang about my surgery nung kidney failure ako. Ayan. 4 po yung naging sugat. 4 po yung naging sugat ko. 3 dyan, tapos may isang medyo mahaba-haba, doon nila nilabas yung kidney ko. So, and then, naaalala ko nga siya noon, bali, 6 hours ako nag-stay sa
operating room. Pero hindi ko alam kung ganun katagal akong inoperahan. Kasi ipinasok ako ng 8:30 and then lumabas, ginising nila ako ng 2:30. Kasi nung ginising nila ako, ang una kong tinignan is yung relo. Pero that time, lutang pa ako. Hindi pa mag-function yung utak ko dahil nga sa anesthesia pa. Pero that time na nararamdaman ko na yung ililipat ka sa kabilang kama, yun, halos humihiyaw na ako sa sakit. Kasi wala na yung anesthesia that time. Pero ang sabi ng doktor sa akin is okay naman daw. Parang nung mga panahon na yon, malakas pa yung katawan ko. Naging kampante naman daw ako nung panahon ng operation ko. And then dun sa pangalawa, yon, medyo dun ako nahirapan kasi gawa nga nung iisa na yung kidney ko. Naging mahina yung katawan ko. Kadali kong mapagod. And then, June, July, August, September, isinalang ako doon sa minor surgery nga. Pero, doon ako napahirapan. Kasi, nung ginising nila ako, matapos yung surgery doon sa pagtanggal sa mga polyp, is talagang suka ko ng suka. So, napahirapan talaga ako ng gusto. And then, nakalabas, one day lang naman ako sa hospital. Kalabas. And very thankful ako kasi yung mga amo ko is naiintindihan nila yung kalagayan ko at hanggang ngayon, kahit nagpapaalam na ako sa kanila is nakikiusap pa rin naman sila sa akin na mag-stay muna ako hanggang matapos yung aming pinirmahan. 'Di ba? So, ayan, eto, okay naman, patuloy pa rin po ang buhay. At sana ganun din po kayo kahit na marami kayong mga pinagdadaanan. Wag kayong susuko kasi kasama yan sa buhay. Ang lagi ko na lang pinapasok sa utak ko that time. Ang lagi kong pinapasok sa utak ko that time na hindi ako bibigyan ng Panginoon ng ganitong pagsubok kung hindi ko makakayanan. At saka yun yung nasa utak ko nun. Kasi yun na yung pinanggagamot ko ba sa nararamdaman ko, ganyan. Pinapalakas ko na lang din yung sarili ko. Kasi, kaya nga nang sabi ko, no choice tayo kung hindi maging matatag. Kasi nga malayo tayo sa pamilya natin. Nag-iisa lang ako dito. Ito pala ang naging karamay ko every time na may nararamdaman akong masakit. Ayan, hot compress lang talaga yung karamay ko. Every night yan. Kaya every night ako may ganyan. Ito yung naging karamay ko. Yung mga panahon na yun at hanggang ngayon. Kaya matagal-tagal na rin to sa akin. Ayun po yung naging journey ko sa aking 2024. Naging naduguman at mahigpit na labanan pero masaya ako kasi buhay pa ako at saka dito ko nakilala yung mga tao na totoo sa akin. Dito ko nakilala yung mga kamag-anak ko na talagang may malasakit at dito ko rin nakita yung mga tao na nagmamalasakit, kuno. Ayan, pero walang problema doon kasi sila yun eh. Ganun sila eh, di ba? Acceptance, yun na lang yung sa akin. Kung sino sila. Ganun. Pero syempre kahit papano, masakit. Masakit na lalo na yung mga malapit sa'yo is doon mo nakita na ganun pala. Okay. Ganun na lang. At ayan, dito ko rin nakita na kahit na ganun kahirap yung pinagdaanan ko is hindi ako pinabayaan ng Panginoon at saka maraming mga kamay at mabubuting puso ang tumulong sa akin sa pinansyal at saka lalong-lalo na sa mga advice nila, pagpapalakas ng loob ko kasi may mga panahon nun na talagang susuko na ako. Sumuko na ako as in talagang dito na ba talaga magwawakas yung buhay ko. Yun. Kasi,
dumating po kasi ako sa point na nangihina ako nung yung panahon na yan na pinaghahantay ko ng appointment ko for surgery is talagang naninilaw ako ng namumutla, and then pag nasa labas ako, may mga time na nagpa-pass out ako, and thanks God kahit papano nagigising pa naman. Ayan. Kaya medyo nung mga panahon na yun hindi ako masyadong naglalabas. Alam din ni amo, kaya hanggat maaari susundo lang ako ng alaga ko, and then siya na minsan yung namamalengke para iwas tagal ako sa labas kasi natatakot din siya. Okay na dito sa loob kasi kahit papano nakakapagpahinga ako, ganun. And then nung mga panahon na yon na nararamdaman ko yung ganun, kasi kahit naglalakad talaga ako nun, talagang mararamdaman ko na parang nauupos na kandila at parang nag-hot flash. Kaya sabi ko, siguro magbe-menopause na ako. Yun yung nasa utak ko nun. Pero hindi. Dala yun nung aking kidney failure. Kasi hindi na talaga nagpa-function yung left kidney ko. So, kaya naninilaw na ako that time. Pero, nakiusap pa nga ako nun sa doktor. Sabi ko, di ba pwedeng tanggalin nyo na yung kidney stone ko? Kasi yun yung unang na-diagnose nila. May kidney stone ako. And then, kalaunan, nalaman nila na hindi na rin pala nagpa-function. Kaya, nakikiusap ako noon na tanggalin na lang nila yung kidney stone, baka sakaling mag-function na yung kidney ko. Kasi natatakot akong patanggal. Baka ako kasi, pag natanggal yung left kidney ko is, mamatay na ako. Hindi pala. Buhay pa naman ako hanggang ngayon. So, ayan, nagpapasalamat ako sa taong ito kasi, ganun man kahirap yung pinagdaanan ko, pero eventually victory na matatawag ko kasi ito yung taon na nakita ko kung gaano ako kamahal ng Diyos, kung gaano ako iningatan ng Diyos. Kasi ilang beses ako sa isang buwan, every month ako na dadalaw sa hospital gawa ng mga aking laboratory, follow-up, check-up, ganyan. Minsan twice, thrice, ganyan. At ang mahirap pa doon, magkaiba pa ng hospital yung pinupuntahan ko kasi nga sa uterus ko and then sa kidney ko. At hanggang ngayon, patuloy pa rin yung aking gamutan. Ito lang po ang may iwan ko sa inyo, dala ng 2024. Kahit pagano kabigat or kasakit yung mga pinagdadaanan natin, yung point na nawalan na rin kayo ng pag-asa, number one na sagot lang dyan is tumawag tayo sa Panginoon. Ilagak natin sa Kanya lahat ng ating mga problema na hindi na natin kayang buhatin at siya na ang bahalang bubuhat nun. Kasi isang patotoo itong buhay ko. Kasi kung talagang iisipin, wala na. Mamamatay na talaga ako that time, pero napakahusay ng Panginoon. Ito pa rin ako, buhay na buhay. Yun lang, patuloy lang tayong lumaban kahit na sa kalagitnaan ng mga problema na akala natin hindi na natin kayang lusutan. Wala na tayong alam na paraan para tayo ay makawala sa kinalalagyan natin. Ipagpasa Diyos po natin ang lahat ng ating mga dalahin. Ito po yung naging journey ko ng 2024. Bagamat marami akong pinagdaanan, pero mas marami akong ipinagpapasalamat sa Panginoon kasi nga sa kabila ng hirap, pasakit na yon na dinanas ko, may mga kalakip na blessing. Nakita ko kung paano ako minahal ng mga kaibigan ko, mga taong nakapaligid sa akin. Yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan kasi lalong-lalo na yung mga taong nagpalakas ng loob ko. Sila yung naging karamay ko nung mga panahon na yon na hinang-hina ako nung panahong
hinang-hina ako is sila yon. Kung wala sila sa tabi ko, baka hindi ko rin kinaya. Kaya salamat sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. Ayan, mga nakapaligid sa akin. Salamat sa inyo. And ayan, Happy New Year po sa ating lahat. Welcome 2025. I-claim na natin na ang 2025 natin is happiness. Gusto ko ang 2025 ko is happiness, peace of mind, at masagana at tahimik na buhay. Ayan. Bye-bye po. Happy New Year again.